Hi everyone! Welcome to the Empath Case, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for today's reading. Spirit, can send me messages. Anong love reading, lessons in life, and guidance ang nais mong ipabatid sa amin, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Nais din yung ipabatid sa amin. Spirit guys, send me messages. Yung mga aral at gabay sa buhay pag-ibig ang nais yung iparating sa amin. Anong connection ito? The Fool. Ace of Pentacles. Two of Swords. Justice. Death. The Chariot. Eight of Cups. Ten of Wands. Seven of Cups. And King of Pentacles. Meron ditong Eight of Cups. Ten of Wands. So somehow, maaring ito yung mga connections na kung saan iniwan kayo ng person ninyo. Nagkahiwalay kayo ng person ninyo or suddenly bigla na lang hindi nagparamdam ang person ninyo. Ghosting, pwede rin naman na sumama sa iba or bigla na lang naglaho at wala na talagang paramdam pa. Dahil doon, marami kang iniisip, wala man lang explanations, bakit ganyan, ganito, at bakit ganun na nangyari sa iyong love life. Parang too much burden to take. Sobrang bigat ng kalooban mo. Ang dami mong parang mga agam-agam, ang daming mga katanungan sa isip mo. Bakit ganun? 'Di ba? When you only give love, pero bakit hindi pa rin nag-workout? Or bakit hindi pa rin sabihin natin na kontento? Or bakit hindi pa rin nag-work ang inyong relationship? Somehow dito, sa umpisa parang ang hirap na parang ang hirap na tanggapin bakit ganun. At maaaring hindi mo pa maunawaan mabuti. Kasi kapag nandun ka pa sa period o sa panahon na you are in pain, your mind is not open to anything. Diba? Any explanation, na kahit may nag-a-advise sa'yo, kasi mas nangingibabaw yung emosyon, yung damdamin, yung sakit, yung pain. Maaring merong hatred, merong mga kung ano-ano pa. Pero dito, yan, nahihirapan ka kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. You are undecided because you don't know what to do with your life without this person. Kaso lang, dumating ang panahon, natimbang mo na ngayon sa puso't isipan mo na kailangan mo na talagang mag-move on. Kasi lumilipas ang panahon, nasasayang ang energy mo, kakaisip sa taong nilisan ka naman na. Dumating yung time, merong transformation sa'yo, yung naging aral doon o yung lesson na ibinigay sa'yo ng nakaraan mong relasyon, yung pain na yon, transform you into someone who is stronger in life, who has more understanding about love and about life. Mas lumawak ngayon ang pangunawa mo sa mga bagay-bagay. Mas lumalim ngayon ang pangunawa mo about love and about relationship.
mas nag-mature ka pagdating sa love. Then, ready ka na to take the risk na magsimula muli. Parang hindi ka na natatakot kung ano pa man yung mga kakaharapin mo. You're ready to take the risk to start over again with your life. At dahil doon sa transformation na yon, maraming opportunities, may bagong opportunity na darating sa'yo. Ibig sabihin, opportunity na pwedeng mapalago mo ang sarili mo sa material na bagay, sa trabaho, sa negosyo, o kung saan pa man na kung saan bibigyan ka ng panibagong pagkakataon na itayo muli ang sarili mo. Kasi siguro, dahil sa person na to, masyado ka nalugmok sa buhay. Okay? Magiging matagumpay ito. Maraming ups and downs kang mararanasan, maraming mga pagsubok, mga trials, struggles, pero mapapagtagumpayan mo to. Kasi mas pinili mo na umusad sa buhay mo, mas pinili mo na mas maging masaya, mas pinili mo na lang na harapin ang mga pagsubok without that person. Just you. No, yung sabihin natin pagsusumikap at pagpupursige na ikaw lang. Kaya naman, dumating yung time na marami ka naging options. Pwede itong options na to sa mga opportunities na dumatating sa'yo. Ikaw na lang namimili kung ano yung mga kaya mong i-handle. No, ibig sabihin, kung career man yan, maraming mga nag-o-offer sa yung job. Kung business yan, maraming business opportunities ka naiisip. So, you have to take a look kung ano talaga yung kaya mong i-handle, yung gusto mong gawin. Pagdating naman sa love, etong mga options na to, marami kang makikilala. Marami kang mamimit along the way with your career, with your business, or kung anong ba man yung tinatahak mo ngayon, karera, yan. Marami kang mamimit. At maraming hahanga sa'yo. Maraming mag-a-admire sa'yo. At nasa sa'yo na rin naman yan. Kung sino ang sabihin na mapupusuan mo. Pero meron talagang isang taong darating sa buhay mo, siya si King of Pentacles. Siya yung isang matatag, sabihin natin mayaman, matatag, napakasipag, napaka-business-minded, o sabihin na natin talagang may kaya ito. O meron na siyang talagang matatag na kabuhayan o matatag na sa buhay. Financially, material things, mayaman ang taong to. No, kaya kumbaga yung security, secured ka na sa taong to. Maaring siya yung mag-o-offer sa'yo ng isang relationship na kung saan makakatulong din sa pag-angat ng buhay mo. Siya yung generous siya pagdating sa love. At the same time, napaka-hardworking ng taong to. Yung parang ipoprovide niya lahat ng pangangailangan mo. Mapapamper ka ng taong to, lalong-lalo na kapag pinakita mo sa taong to yung pagiging honest mo, yung pagiging genuine, yan. Yung sinseridad mo, dahil ang gusto lang naman ng taong to, yung pakita sa kanya at aarugain siya, di ba? Pakita mo lang sa kanya that you care for this person at susuklian niya yon. At gagawin ka niyang reyna niya. Okay, so yun yung kasi mas malakas sa energy. Tignan po natin ang message para sa inyo. Spirit guides, send us messages. Ano pong nais ninyo iparating sa connection na to? Assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Assertiveness. Flower power. Spend time with flowers and flowers essences to increase your personal healing power.
Alam, nakakatulong talaga yung nature, especially yan, flower, kasi it's God's given gift na nandiyan lang sa nature, di ba? Yung mga essences niyan, yung amoy niyan, nakakatulong sa atin. Mostly for healing. And being assertive, kung ano yung paniniwala mo, paglaban mo, no? Yan. So, yun lang po muli. Kapag ikaw ay sabihin natin nadapa sa isang relasyon, it just gives you lessons in life and for you to become stronger and to become a better person. Again, huwag tayo maghangad na ikasasama kahit pa sinaktan ka ng taong yan. Kasi maaring bumalik sa iyo ang karma, di ba? So, wag po ganun. Ipagdasal mo yung taong yun at bahala na ang universe kasi bibigyan naman niya ng lessons in life yun eh. Ang importante ikaw, mas naging mabuti kang tao, magpatuloy ka sa buhay mo, huwag ka matakot na magsimula muli. You will have more options in life, in love, you will become more stronger, and you will meet someone who will be there for you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.